Isang magandang gabi sa iyo at sa bumubuo ng iyong programa. Ako po si Desa Ordonez. 35 years old na ngayon at kasalukuyang nakatira dito sa Diparo, Caloocan City. Avid listener muna ako since 2014 pa, Papa Dudut. At sa totoo lang ay matagal ko nang gustong mag-share ng aking kwentong kababalaghan sa iyong programa, kaso'y bibihira ka lamang noong mag-feature sa iyong programa ng mga horror stories. Wala naman akong maikikwento pagdating sa pag-ibig kasi ako yung tipo ng babaeng magpapakatandang dalaga. Ewan ko ba pero hindi talaga ako sabik sa pag-ibig. Anyway, napakinggan ko lately ang mga kwentong tinatampok mo sa Papa Dudut Stories at Kastorya. May mga kwentong horror at kababalaghan na. Kaya heto, nagpa siya akong i-share sa inyo ang aking karanasan. Actually, na-share ko na ito before sa aking WordPress blog noon at marami-rami na ring nakabasa. Pero sa pagkakataong ito ay mas detalyado na ang paglalahad ng aking tunay na karanasan. Noong nasa kolehiyo ako many years ago ay tumira ako sa isang paupahang bahay na malapit sa universidad na pinapasukan ko. Sa isang kwarto, 4 kaming nangungupahan. Si Shaira, Dana, Loli at ako. Iisang kolehiyo namin at pare-pareho din kami ng kursong kinukuha. Bachelor of Arts in Mass Communication. 2 double deck bed ang nasa loob ng kwarto. Sa isang double deck kami ni Loli ang magkasama. Siya sa baba, ako naman ay sa itaas. Sa isa namang kama ay sina Shaira at Dana ang magkasama. Si Shaira ang nasa baba at si Dana ang nasa itaas. Magkatabi lamang ang mga double decker namin kaya naman madali sa amin ang magkwentuhan kahit pa nakahiga na kami. At dahil mga freshmen pa kami, ang schedule na binigay ng university ay yung walang pasok kapag araw ng Biyernes. Supposedly ay libre daw ito. Pero kaming 4 nanatili lamang kami sa boarding house. Wala pa kaming hilig sa paglalabas ng bahay noon. Inubos lang namin ang buong araw sa pagkwekwentuhan, pagbabasa ng Precious Heart Romances na pocketbooks at pagkain. Mga bandang 8:00 ay bored na kami sa pag-uusap tungkol sa mga artista, mga kaklase at mga buhay-buhay namin sa probinsya. Bakit hindi na lang daw kami magkwentuhan ng ghost stories? At dahil nga bored na kami at maaga pa naman para matulog ay pumayag kaming 3. Nakahiga na kami noon, mula sa kama ko ay tanaw ko sina Shaira at Dana at nakikinig ko lang ang boses ni Loli mula sa baba ng kama ko. Hindi ako masyadong nagkwento ng mga bagay na katatakutan kasi simula bata pa ako ay weird na ang feeling ko kapag nagkwento ako ng ghost stories. Naiiyak ako. Totoo, as in naluluha ako. Ang weird, hindi ba? Hindi ko ma-explain kung bakit, basta gano'n na lamang ako. Lahat sila ay may kanya-kanyang kwento at effective silang magkwento since Mascom ang major naming 4. Lahat kami ay natatakot na mga 30 minutes after magsimulang magkwentuhan ng katatakutan. Unang nagkwento noon ay si Lulu na tungkol sa kwento ng kanyang ina. Noong bata pa ito ay inalagaan daw ng yayang manananggal. Mabait naman daw yung manananggal at ni minsan daw ay hindi sinakta ng pamilya ng kanyang mama at sa halip ay naging protector para ito. Pero napilitan daw itong umalis nang magpasyang magseminaryo ang tiyuhin ni Lulu na panganay noon sa magkakapatid. Para bang nagalit ang manananggal kaya bigla na raw itong umalis at hindi nagpakita sa kanila kailanman. Bagamat hindi naniniwala sa mga aswang o manananggal, ay nakaramdam ako ng takot dahil sa paraan ng pagkukwento ni Lulu
na may matching pang sound effects na gawa ng kanyang bibig. May kaunting talent kasi ang kaibigan kong yon sa beatboxing. Samantala pagkatapos ni Lulu ay si Shaira naman ang nagkwento tungkol sa experience niya sa ancestral house ng angkan niya. Meron daw siyang naging kaibigan na magandang white lady na naninirahan daw sa bahay kasama nila. Hindi raw maniwala sa kanya ang kanyang pamilya lalo na ang kanyang mga magulang at pinagkamalan lang daw ng mga ito na imaginary friend niya ang white lady. Hanggang sa isang araw ay bigla daw nagpakita ang white lady sa nanay ni Shaira. Sa sobrang takot ay inatake daw ito sa puso at namatay. Sobra daw siyang nagtampo sa white lady na kaibigan niya at sinabihan niya ito na huwag nang magpapakita sa kanya. At simula raw noon ay hindi na nagpakita ang white lady sa kanya. Nakaramdam naman ako ng lungkot sa kwentong yon ni Shaira dahil pareho kaming namatayan ng ina. Habang si Lulu ay nagtanong kung may third eye ba si Shaira. Dati meron akong third eye, sagot ni Shaira sa tanong. Kaso nangamba noon ng papa ko na baka mabaliw ako kung ipagpapatuloy pa ang kakayahan kong yon kaya nag-decide siyang ipasara ang aking third eye sa isang magaling na espiritista. At yun nga hindi na ako nakakita ng mga kakaiba simula noon. Ang kwento pa niya sa amin. Namangha naman kami sa aming narinig. Nasasara pala ang third eye. Wika ni Dana na hindi makapaniwala pero interesado sa sinabi ni Shaira. Mukhang interesado ka, pansin ni Lulu. May third eye ka ba? Tumango si Dana bilang sagot. Hindi ko lang pinapahalata kasi ayokong mag-freak out ang mga taong nasa paligid ko. At saka ayokong paratangang baliw. Alam mo naman ang mga tao ngayon. Mga mapanghusga ng kapwa, paliwanag pa niya. Maya-maya bilang umihip ng malakas ang hangin. Ang unit na tinitirhan namin ay nasa isang government housing project na 4 na palapag. Nasa 4th floor kami. Natural lang yung minsan ay biglang lalakas ang ihip ng hangin. Tuloy pa rin ang kwentuhan at pagtatakutan ng lahat. Maya-maya pa ay bigla na namang lumakas ang ihip ng hangin. This time ay tumahimik na kami. Iba na ang pakiramdam namin. Parang biglang naging stuffy ang room. Parang biglang sumikip. Maya-maya pa ay nagsalita na si Dana. Nandito na sila, ang simpleng pahayag nito. Ha? Sinong sila? Ang agad na tanong ni Loli. Gustong makasigurado na naiintindihan niya ang sinasabi ni Dana. Ang mga multo nandito na sila. Seryosong sagot ni Dana. Agad kaming naghiyawang tatlo. Takot na takot kami. Kahit na hindi namin nakikita ay nakaramdam kami na katabi namin sila. Sabi sa amin kapag pinag-usapan daw ang mga multo ay lalapit sila sa iyo. Tingnan niyo ang isang tao kahit nasa malayo siya mula sa kumpulan ng iba. Nararamdaman niya kung pinag-uusapan siya. Lalapit at lalapit siya. Sa mga taong feeling niya ay pinag-uusapan siya. Instinct ang tawag doon. At sa mga multo, mas malakas ang pakiramdam ng ganon. Paliwanag pa ni Dana. Walang nagsalita sa aming tatlo. Ramdam na parang may katotohanan nga ang mga sinasabi ni Dana. Kahit na malakas ang ihip ng hangin sa kwarto habang napakainit na ng lugar. Yun bang pakiramdam na parang overcrowded na ang room? Halos pagpawisan na kaming lahat sa takot at sa pagiging malinsangan ng kwarto. At hindi na rin kaaya-aya ang amoy ng kwarto at parabang amoy na ng lupa. Maya-maya pa ay nagsalita muli si Dana. Pasensya na po sa panggambala namin sa inyo. Totoo nga pong napag-usapan namin kayo pero wala naman po kaming iniisip na masama tungkol sa inyo.
Aniya sa mga presensyang hindi namin nakikita. Maya-maya pa ay parang naging normal na ulit ang temperature sa loob ng kwarto. Para bang lumuwag na sa pakiramdam. Lahat kami ay napabuntong hininga na lamang papadudot. Wala na ba sila? O sisa ko kay Dana para makasigurado. Oo, wala na. Wika ni Dana sa akin. Samantala para maalis sa aming isipan ang mga nangyari na pagpasyahan naming ibahin na lamang ang topic ng aming pag-uusap. Bumalik kami sa topic ng mga kaklase, mga instructors na terror at maging ang buhay sa probinsya. Pasado 10:00 na nang magpasya kaming matulog na. Pinatay ko ang ilaw since malapit sa kama ko ang switch nito. Maya-maya pa ay mahimbing na ang lahat sa pagtulog. Himbing na ako sa aking pagtulog noon nang biglang may naramdaman akong parang humihila sa aking paa. Nagising kagad ako at napabangon sa kama. Akala ko ay pinaprank lamang ako ni Lulu at Shaira. Pero nang silipin ko sila ay nakita kong himbing sila sa pagtulog. Si Shaira ay naghihilig pa nga. Kaya nagpasya ulit akong humiga at bumalik sa pagtulog dahil inaantok pa ako. Bukod sa nakita ko sa orasan na 12:45 na ng madaling araw. Samantala mga 3:00 ng madaling araw nang maalimpungatan ulit ako. Nakaharap ako sa katabing kama. Kitang-kita ko ang natutulog na si Dana. Aninag siya sa liwanag ng buwan. Pipikit na sana ako muli nang may makita ako sa paanan ni Dana. Isang matandang parang pinagmamasdaan ang natutulog kong roommate. Para niya itong binabantayan. Kitang-kita ko sa ekspresyon ang mukha ng matanda na para bang tuwang-tuwa itong binabantayan si Dana. Pagkatapos ang initial shock sa pagkakakita ko sa matanda na nakalutang sa hangin dahil nasa itaas ng double deck ang kama ni Dana. Parang merong isang mainhing simoy ng hangin ang pumasok sa kwarto. Na nagpakalma ito sa akin. Hindi man lang ako natakot sa mga nakita ko. Para pang nagkaroon ako ng pakiramdam na safe ako ng mga oras na yon. Bumalik ako sa pagtulog matapos kong makita na hindi pa rin tumitinag ang matanda sa pagbabantay kay Dana. Kinaumagahan habang sabay-sabay kaming nag-almusal. Minabuti kong huwag na lamang ikwento sa mga roommates ko ang nakita ko sa kwarto namin. Baka matakot lamang sila pero maya-maya ay biglang nagsalita si Loli. Dana, may nakita ko kagabi sa tabi ng kama mo. Nakalutang ito. Matanda. Nagulat ako sa mga sinabi ni Loli. Agad kong sinabi na nakita ko rin ang matanda. Inilarawan ko ang aking nakita at kinumpirma ni Loli na yun nga rin ang kanyang nakitang nakalutang sa tabi ng kama ni Dana. At gaya ko ay hindi rin siya natakot sa multong nasaksihan. Habang takot na takot si Shaira sa mga kwento namin ay napangiti naman si Dana. Kagabi, nang pakiramdam natin ay may pumasok sa kwarto nating mga multo. Nagdasal ako sa aking lolo na pumanaw na. Ang mga paniniwala kasi sa amin ay hindi umaalis sa ibabaw ng mundo ang mga ninuno naming namatay. Nandito pa rin sila at tumutulong sa mga sumusunod na henerasyon. Naniniwala ko na dumating ang aking lolo at siyang nagpaalis sa mga multong nagambala natin kagabi. Binabantayan niya hindi lamang ako kundi tayong lahat. Wika niya. Nagkatinginan kami nila Loli at Shaira. Naintindihan na namin kung bakit hindi kami natakot ni Loli sa mga nakita namin. Magmula noon ay hindi na bago sa amin ang makitang may matandang lalaking nakalutang nagbabantay kay Dana habang natutulog ito. Samantala'y dumating ang sem break na una nang umuwi sa probinsya sina Shaira at Lulu
habang kami ni Dana ay natira sa aming kwarto. Pauwi na rin si Dana noon at nag-iimpake na siya ng mga gamit. Ako lang ang matitira noon sa kwarto at hindi na ako uuwi noon kasi ang pamilya ko daw ang pupunta ng Maynila para dalawin ako. Habang nag-iimpake si Dana ay nagkakwentuhan kami. Hanggang sa mapunta ang aming usapan sa kanyang lolo. Buti ka pa, binabantayan ka ng lolo mo. Saan ka man magpunta? Bigla akong nalungkot noon habang sinasabi ko yon. Huwag kang malungkot, Desa. Pangaalo ni Dana sa akin. Meron ding nagbabantay sa iyo. Napatingin naman ako at nagtaka sa aking kaibigan. Anong sabi mo? May nagbabantay sa akin? Talaga? Hindi ako makapaniwala sa aking narinig mula kay Dana. Tumango naman siya bilang sagot. Hindi ako nagbibiro, isang babae. Palagi kanyang binabantayan sa pagtulog mo. Napaisip ako, sino kaya yung babaeng tinutukoy niya? Kung hindi ako nagkakamali, Desa, parang nanay mo siya. Pagpapatuloy pa ni Dana sa akin. Sa puntong yun ay naluha ko. Bigla ko kasing na-miss ang mama ko na namatay noon sa sakit na cancer noong 12 years old pa lamang ako. Hindi ko akalain na kahit matagal ng panahon simula noong sumakabilang buhay siya ay patuloy pa rin siya sa pagbabantay sa akin. Mahal na mahal ka niya, ang sabi ni Dana. Katunayan, nandito siya ngayon. Naramdaman ko ang lamig na bumalot sa katawan ko pagkatapos. Nakakaginhawa ang hagod nito. Para bang safe na safe ako ng mga sandaling yon. Desa, gustong iparating ng mama mo sa iyo na mahal ka raw niya. Wika ulit ni Dana na noon ay naluluha na. Naririnig mo din siya? Namangha kong tanong sa aking kaibigan. Hindi ko siya naririnig pero yung mga kilos niya, ipinapahiwatig niya sa akin na sabihin ko raw sa iyo na mahal ka niya, ang sabi pa ni Dana. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin na binabantayan pala ako ng mama ko? Usisa ko sa kanya habang naiiyak na rin. Dahil ayaw kong mag-freak out ka, paliwanag niya sa akin. Hindi naman ako mag-freak out kasi mama ko naman yun. Naiiyak kong sabi. Kung nasaan man si mama ngayon, sana naririnig niya ako. Mama, mahal na mahal din kita. Sa puntong yun, Papa Dudut, ay hindi ko na napigilan pang mapahagulhol. At yun nga, pagkatapos noon ay umalis na si Dana. Babalik na lang ang 3 kong kaibigan after 2 weeks ng bakasyon. At kahit na mag-isa lamang ako sa dorm ay panatag at masaya ang kalooban ko. Knowing na hindi pala ako nakalimutan noon ni mama at patuloy pa rin niya akong binabantayan at minamahal. Papadudod sa ngayon ay ramdam ko pa rin ang presensya ng aking ina. Nagkikita pa rin kami ni Dana, Loli at Shaira at patuloy pa rin kami sa pagbabanding. May mga asawa na ang 3 habang ako naman ay natitirang single. Pero okay lang sa akin. Masaya naman ako sa buhay kasama ang aking papa, mga kapatid, mga kamag-anak at syempre sina lolo at lola sa aking mother's side. Papa Dudut, heto lamang ang maibabahagi kong kwento sa inyo. Sana'y magustuhan ninyo at mapiling itampok. Kahit na maiksi lamang ito. More power at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Desa. Maraming salamat, Desa, sa pagbabahagi ng iyong Papa Dudut Stories sa aking YouTube channel. Sa lahat po ng mga nakatutok sa ating programa, ang pagmamahal ay hindi natatapos sa pagwawakas ng buhay ng isang tao. Ito ay mananatili sa kanyang puso hanggang sa kanyang kamatayan. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Hanapin din po ang Kaistorya YouTube channel na sana po ay suportahan ninyo na meron din pong mga storya ng love stories at meron din pong mga horror stories. Ganon din ang Papa Dudut Vlogs na malapit nang maging active. Abangan ninyo ang pagbabalik po ng Papa Dudut Vlogs na mas marami pang mga bagong videos. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya.
sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.